Dito na lang ho ako, Nay. Tipid kong paalam sa aking inang saglit lumingalinga. Saan ka naman paroroon yan? Tinong niya habang iniiwasang malanghap ang isang buntis na nagtitinda ng prutas di kalayuan. Maging ako ay saglit napata sa mabangong samyo na lumalabas sa kanyang katawan. Kahit maraming taong baroon at parito dahil isang malaking merkado ang aming kinatatayuan na tinabihan pa ng istasyon ng bus at jeep, hindi nakakaligtas sa ilong ng isang kudayon ang mahinang samyo ng pagkain. Hirap man, binawi ko saglit ang nanlisik na mata sa kinaroroonan ng buntis. Ilang ulit akong lumunok, sanhi ng masaganang laway na bumalong sa loob ng nakasara kong bibig. Natuon ang pansin ko sa isang konduktor na labas ang gated kakasigaw. Tinuturo ang jeep na malapit na raw mapuno na ang nakalagay na destinasyon ay Barrio Bagawak. Tahimik na baryo. Anang inay na kinalipat ng mata ko sa kanya. Katulad ko, napasulyap rin siya roon. Nakarating na ho kayo dyan? Tanong ko kay inay na tumango-tango bago siya sumagot. Minsan. Aba, akalain mo nga naman, ngayong buwan ang kapistahan dyan sa baryong yan, sa Makalawa na. Ngunit, isang linggo ang pagdiriwang bago iyon. Walang pagmamarka ang baryong iyan. May isa akong naabutan noon, halong lahi ng udom at ordinaryo na nakapangasawa ng purong udom, ngunit matino ang isip nila. Hindi sila kumakain ng puro, tokwa lamang. Nangingiting kwento ng inay na kinataas ko ng kilay saglit. May pribado kami katawagan sa mga katulad namin base sa kung anong pagkain ang pinili nilang ilaman sa tiyan. Kapag puro, ibig sabihin tao o ang pagkain ay tao. Kapag tokwa naman ay hayop ang piniling ilaman sa tiyan. Tokwa, ibig sabihin hayop. Inabot ni inay ang aking kamay at nilagay roon ng kaluping gawa sa abaka na halos pumutok sa rolyong perang papel na laman. Kung tutuusin, hindi naman naman kailangan ng salapi upang kumain, ngunit sadyang sa bawat kilos minsan, lalo kong nakikisama sa mga purong tao, kailangang maglabas ng pera madalas. Ilang taon na akong naglalagalag at napatunayan ko yon. Bumuka ang aking bibig upang magpasalamat kay inay, ngunit mabilis niya akong kinabig bago mabilis akong hinalikan sa buhok, sa noo at sa labi. Isang gawing noon pa ay laging ginagawa tuwing ako ay aalis sa kanyang piling nang walang eksaktong petsa o araw ng pagbalik. Tandaan mo, kahit magic ka, mahal kita. Muling ulit niya sa terminong may ibang ibig sabihin para sa akin. Mula nang ipinakilala ko sa kanya sa Esmeralda na isang aswang na lahing biyehas, nagduda na siya sa aking kasarian bilang babae. Pilit akong hinuhuli kung may relasyon kami na Esmeralda, nilalo pang pinapatulan ng gagang biyehas. Hinaharot-harot ako kapag kaharap namin si inay. Isang palitak ang sinagot ko bago akmang lalakad na palayo, ngunit hinigit niya saglit ang aking braso. Muli akong hinalikan sa pisngi. Good girl ka lang lagi sa pupuntahan mo ha. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali. Aniya pa na nag-umpisang kumislap ang tsokolating pares ng mga balintataw. Kapag ganito na ang salitaan ng aking inay, kinikilabutan na ako. Kaya mabilis akong naglakad palayo at hindi niya naman ako binigo. Make good choices! Humayo ka at magpakarami. At huwag mo lulunukin kapag hindi mo mahal. Lagi kang mag-iingat, Isandra! Sigaw niya na tila pinag-init ng bawat kong tenga. Minsan, may mga pagkakataon na kung pwede lang talagang mamili ng nanay, mamimili talaga ako. Mabilis akong tumungo sa jeep. Sakto isang tao na lang ang kailangan bago umandar. Nanay mo? Tanong ng konduktor sa akin nang makasakay ako. Nag-abot ako ng 20 pesos na agad naman niyang sinuklian. Marahas akong umiling bilang pagtanggi dahil inaabangan niya ang sagot ko kung nanay ko ba ang sumisigaw ng walang kawawaan. Pagkuway, nagtakip ako ng panyo sa bibig na kinuha sa maliit kong shoulder bag bago ilagay roon ang sukli nito sa akin. Nanay mo yun eh.
Pilit pa nito na sinuklian ko ng masamang titig. Agad siyang tumahimik bago umikot sa kabila ng jeep. Tumungo sa driver na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Sinabing puno na raw ang loob ng sasakyan. Inubutan siya ng 5 pisong perang papel na kinangiti niya na maluwag bago tumalikod. Nabuhay ang makina. May ilang lalaking napatingin sa akin na kinabuntong hininga ko ng lihim. Sana lang hindi abuti ng 1 oras o higit pa ang tutugpain kong lugar. Naiilang talaga ako sa mga matang tila ako pinag-aaralan kung makatitig. Nang sulyapan ko ang pwestong kinatatayuan ng aking inay, wala na siya roon. Tinuon ko ang mata sa labas ng jeep na kunwaring hindi alintana ang mga matang panay sulyap sa akin. Lagpas ng 40 minutos ang nakakaraan nang unti-unting mabawasan ang mga sakay ng jeep. Iilan na lang kami nang ibalik ko ang mata sa loob at sumandal. Bahagya akong nangalay sa matagal na pagtanaw sa labas. Pinikit ko ang mata upang magpanggap na iidlip nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagpalitak. Nang dumilat ako, isang kasing edad kong babae ang nakakunot noo. Halata sa mukha nito ang iritasyon habang panay tingin sa katabi nitong lalaki na papasang tatay niya ang gulang. May kandong na traveling bag ang lalaki na busog sa laman. May kahabaan rin, sapat upang sakupin ang kalahating kandungan ng babae na kanyang katabi. Dahil magkatapat kami ng babae at parehas kaming nasa dulo ng jeep, tila wala itong magawa sa kung anumang kabalisaang nararamdaman. Parang naiipit siya o may pumipigil sa kanya ni hindi ko malaman. Sa una kong pag-obserba, akala ko ay nabibigatan lang sa nakasampa sa hita niya na dulong bahagi ng bag. Ang lalaki kasi sa labas ng jeep nakatuon ng mata, na tila ba iniiwasang may makatagpong paningin. Mabilis ang andar ng jeep at bahagya na kaming gumagalaw sa loob dahil lubak-lubak ang kalsada. Nang lingunin ko ang mga taong kahilera ko, ilan ay nasa labas ng jeep rin nakatuon ng pansin. May ibang natutulog. May ilan na sa unahang parte ng jeep naman nakatuon ng mga paningin. Kaya marahil hindi nila napapansin ang babaeng katapat ko. May kaluwagan na ang jeep sa kabila, ngunit parang sinisiksik naman ng mamang katabi ng babaeng tapat ko ang sarili sa pobre. Saka ko lang napagmasdan na nakaipit ang isa nitong kamay sa loob ng malaking traveling bag na kung hindi pagmamasdan na maigi, hindi halatang gumagalaw ang braso nito. Tila ko malso ang pangako sa panggigigil nang tuluyang mapagtanto ang nangyayari. Lalo nang tumingin sa akin ang babae at tila maiiyak na hindi malaman ang muka. Saktong may pumara katabi ko, agad akong umusog pa kanan at sinenyasan ng babaeng lumipat sa tabi ko. Ngunit napalunok lang siya. Unti-unting bumaba ang mata nito sa kanyang hitang sinasakop na ang kalahating bahagi ng traveling bag. Sinipa ko ang paa ng mama. Naigtad siya at masamang tumingin sa akin. Sinamantala ng babae ang pagkakataon. Humawak ito sa istribo at mabilis na lumipat sa bakanting tabi ko. Halos mapayakap siya sa malamig na haligi ng jeep. Nanginginig ang isang kamay na tinakip sa muka bago bumulong ng mahinang pasasalamat. Ang mamang nakatingin sa akin ay ngumisi bago nilipat ang mata sa babaeng katabi ko na. Binawi nito ang mata sa amin at muling tumingin sa labas ng bintana. Gumulo ang dugo ko. Tinandaan ko ang samyo ng kanyang katawan at hindi na ako nagtaka sa bagay na kanyang ginawa sapagkat nalalanghap ko ang mahinang samyo ng asupreng humahalo sa kanyang dugo. Gumagamit ng bawal na gamot ang kako. Muling huminto ang jeep. Ang katabi ko ulit ang bumaba. Nabakante ang tabi ko na agad inukupa ng gago. Napasinghap sa takot ang babae. Agad siyang ginitian ng butil-butil na pawis sa sentido. Nang sumampa ang bag nito sa isang hita ko, walang anumang sumandal ako. Muling dumaan kami sa lubak-lubak na kalsada na siyang sinamantala naman ng lalaki. Lumusot ang kanyang kamay sa likod ng bag at agad pinisil ang hita kong natatakpan ng bag niya. "Miss, bumaba na tayo.
Bulong ng babae sa kanan ko, ngunit nilinga ko lang siya at tipid ng initian bago bumulong pabalik. Dito ka na papababa talaga? Tanong ko. Umiling siya ng sunod-sunod. Saglit akong tumingin sa labas, papadilim na at sabana na ang dinaraanan naming landas. Walang masyadong kabahayan. Kabisado ko ang ganitong lugar. Bihira ang sasakyan at tiyak na maglalakad pa kami ng malayo kung sakali. At hindi kami dapat ang mag-adjust dahil lang pinapastos kami. Nang maramdaman kong palakbay na ang kanyang kamay, nilingon ko ang lalaking sa labas ng bintana nakatuon ng mata. Akmang hahatake na ako ng babae at magsasabi na ng para nang mabilis kong hinuli ang kamay ng gago. Ubod lakas na pinika ang mga daliri. Humiyaw ang lalaki na kinagulat ng driver na sa daan nakatutok ang mata. Napangiti ako nang maggalatukan ang mga buto sa paulit-ulit na pagpika ko sa nahuling kamay. Sinigurado kong hindi tatakas ang dugo. Delikado pa rin, baka ako mawala ng kontrol. Napalinga sa akin ng lalaki nang lalaki ang mga matang nais bawiin ang palad na hindi naman niya magawa. Ngunit hindi pa ako nakontento. Mabilis na umakyat ang kamay ko sa kanyang braso. Tumigil sa gitna at binali iyon. Kinilig ako sa mas malakas na butong na bali. Nang hatake niya ang kamay, lumugay-gay ang kalahati ng brasong nabali ang buto. Hindi na siya makasigaw. Ngumiti ako ng pagkatamis-tamis. Nagtinginan sa amin ng ilang pasahero. Lito sa nangyayari habang nagtatanong sa lalaking tila nalunok ang dila sa hiyaw na pinakawalan kanina. Sa punito ang kamay na nalamog at brasong nabali na isa nang magmura ngunit hindi matagpuan ang tinig. Ano nangyari? Tanong ng driver, ngunit nagkibit balikat ako. Ang babae na nasa kanan ko ay napanganga. Mabilis na bumaba ang gago, naiwan pa nito ang traveling bag na agad kong sinipa pahabol sa kanya. Tumama iyon sa kanyang batok. Sumubsob ang putang ina sa mabatong kalsada. Andar na. Utos ko sa driver na saglit kumarap-kurap. Pagkuway mabilis itong humarap ulit sa daan. Pinaandar muli ang jeep. Muli kong pinagmasdan ng lalaking hindi magawang tumayo sa pagkakasubsob. Mula sa batok nito, lumitaw ang itim na guhit ng aking pagmamarka. Huminto ang jeep sa mismong plaza ng Bagawak. Ito na marahil ang pinakasentro ng lugar sapagkat nakikita ko ang arkong gawa sa sinaunang bato at semento. Nang tumapat saglit sa arko ang jeep na aking sinasakyan, mabilis kong nabasa ang ilang impormasyon na inukit sa tila palapid ang kwadro kung saan nakadikit sa gilid ng arko. Nakatala roon kung kailan tinatag ang bayan, kung kailan naging munisipalidad. Sa mabilis kong pagkalkula, wala pang 100 taon. Pinauna ko ang mga pasaherong bumaba. Hindi naman ako nagmamadali. Kahit saan, maaari akong magpahinga. Sanay na ako. Saglit akong napatingala sa langit na unti-unting nagkukulay kahel. Maigi na lamang itim na t-shirt at pantalon ang suot ko. Madaling maitago ang kulay na ito sa gabi. Isang mabilis na paglanghap sa hangin ang aking ginawa bago pinakawalan na rin. Isa sa mga paraan ko upang hamigin ang sarili. Kahit kasi maraming samyo sa hangin, mabilis ko pa rin naihiwalay ang ilang birhen at buntis sa paligid. Sadyang kaibabango lang talaga nila. Hindi na ako nagulat nang makitang inaabangan ako ng babaeng nahipuan kanina. May tipid, ngunit sinserong ngiti itong sinalubong sa akin nang ako ay naghahanda ng bumaba. Saglit kong nilinga ang driver na nakatingin sa akin mula sa rear view mirror. Manong, minsan matuto kang manita ng mga pasahero na nang aargapyado, lalo na sa mga tulad kong babae. Mahina kong pangaral sa kanya bago tuluyang bumaba ng jeep. San ka dito? Salubong niya sa akin na saglit kong pinag-isipan. Lumingali nga ako ngunit hindi ko magawang magsinungaling. Napapakibit sa balikat akong sumagot. Dayo lang ako dito. Balita ko kasi masaya raw ang piyesta na ginaganap dito taon-taon.
Sabi ko na lang na kinangiti niya ng matamis. Oo, tama ka dyan. Maraming ang ganap dito sa isang linggong daraan bago ang piyesta. Aniya na kinatango ko. Jackie pala! Maraming salamat sa ginawa mo sa akin kanina ha. Ang lakas mo naman para mabali mo yung braso nung manyak na yun. Ani Jackie na bahagyang nangingislap ang mga mata. Marahil sa pagkapentastiko. Inabot nito ang kamay upang magpakilala. Tinanggap ko naman. Isay, tipid kong sabi. Bago binitawan ang kanyang palad, namulsa ako. Hindi ko maiwasang mailang ng bahagya sa samyo ng kanyang katawang mabango sa aking ilong. Murang samyo ng siniguelas at langka, ngunit nahaluan ng matapang na samyo ng isang lalaki. Bago lang, wala pang 3 oras, may kinatalik siyang lalaki. Ngayon ko lang napansin dahil puno ng matatapang na samyo ang loob ng jeep kanina, idagdag pang mabilis na dumaraan ang hangin. May alam ka bang bahay panuluyan na rito or boarding house? Tanong ko na iniiwas ang matang mapatingin sa pantalon niyang hapit kung saan ang gagaling ang naiwang samyo ng lalaking kinatalik niya. Naku! Lalayo ka pa ba? Sa amin ka na tumuloy kung gusto mo. Taga rito ako eh. Pero sa Maynila ako nagtatrabaho. Bali, napauwi lang ako dahil nga magpipiesta. Alok ni Jackie na kinangiti ko. Ang ganda mo naman. Aniya pa. Saan banda sa inyo? Tanong ko na lumingalinga ulit. Maliit lamang ang munisipalidad na kinalalagyan ng Bagawak. Bagawak rin daw ang tawag sa plaza. At Bagawak rin ang baryong kinatitirikan ng bahay nila Jackie. Paliwanag niya sa akin ang akala ko ay malapit lang sa plaza siya nakatira. Atrasadong munisipalidad ngunit kahit paano ay may sentro naman ng komerso. Tulad ng merkado, gasolinahan at ilang modernong establishmentong ang handog ay pagkain. Hindi nabago sa akin ang ganitong lugar. Mas mainam nga sapagkat malinis-linis ang hangin gawa ng ilang bundok na tanaw ko sa kabilang ibayo. Palang araw, lalago rin ito at pagtagal, dadami ang mga tao. Ganun naman talaga lagi. Ang tahimik na bayan pagtagal iingay kasabay ng paglalaho ng mga puno at sariwang hangin. Nang sabihin ni Jackie na tumungo kami sa isang sakay ng tricycle ay sumunod na lang ako. Muli ay magkatabi kami sa loob ng pagong na tricycle. Sinabi niyang sumigida na sa driver na agad naman itong sinunod. Bale, isang biyahe na ang ibig sabihin. Kung gaano kalubak ang daang tinahak ng jeep na aming sinakyan kanina, mas malubak ang daang tinutugpa namin ngayon. Mas makapal ang halamanan at mga punong kahoy na aming nalalagpasan. Hindi ko maiwasang mangiti. Sa papadilim na paligid, hindi lang ata ilang hilera ng Bagawak moradong halaman ang aking napansin. Pinupuno ng samyo niyon ng hangin. Hindi ko maiwasang mapasulyap sa labas ng tricycle. Buti na lang ako ang nasa bukana. Ah, kaya pala Bagawak. Kay raming halamang ganito sa dinaraanan natin. Hindi ko maiwasang wika kay Jackie na kinangiti niya. Oo, dito kalat yung halaman na yan. Sa bayan kasi at sa mga susunod na barangay, wala na halos. Pansin mo ba, dun sa may arko sa bayan, wala kang makikitang Bagawak na hilera ng mga halaman. Mahaba niyang sabi na kinatango ko bago muling napasulyap sa labas. Nga pala, Isay, pasensya ka na sa bahay namin ha. Konkreto naman kaso'y alam mo na, tipikal na probinsya. Aniya sa akin. Ano ka ba? Cowboy ako. Tipid kong sabi bago binalik sa labas ang paningin. Ang may ingay na insektong nag-uumpisang humuni sa oras na yon ay unti-unting nagsihinaan at agad ring nawala na aking kinataka. Biglay halos natahimik na ang daang aming tinatahak. Nawala na rin sa lupa ang mga halamang Bagawak, napalitan ng mga punong magkakadikit. Tila iisang edad lamang ang mga puno sapagkat magkakasing taas lamang at magkakasing taba ang bawat kahoy. Pasimple akong suminghot.
at saglit pinalinaw ang mga mata sapagkat laganap na halos ang dilim. Mga puno ng mahogany. Klaseng malalaking dahon pa sapagkat may klase rin ng mahogany na maliliit ang mga dahon. Agad kong naintindihan. Ang mga punong iyon kasi ay may kakaibang katangian lalo kung hindi alam ng taong magtatanim at pupunuin ng ganong klaseng puno ang lugar. Ang dahon nito, kapag nalalaglag sa lupa at nabubulok, naglalabas ng kakaibang kemikal na pumipigil sa ibang halaman o punong tumubo sa lupa. Idagdag pang masyadong makapal kung magdahon at magsanga ang punong iyon, sapat upang hindi magbigay ng sinag ng araw sa lupa. Bihira lamang ang insekto o hayop na pinipiling manirahan sa mga punong yaon at sa nakikita kong kapal ng mahogany sa paligid, malamang sinadya yung itanim. Marahil ay aanihin pagtagal upang maibenta sapagkat isa ang mahogany sa mahal na kahoy sa merkado. Hindi ko maiwasang pansinin iyon at sabihin kay Jackie na abala sa pagkuha ng pera sa kanyang bulsa. Oo, tanim yan ng nagmamay-ari ng lupa. Negosyo, alam mo na. Ani Jackie sa akin. Pagkuway lumagpas na kami ng mahabang lupain ng mahogany, muling narinig ko ulit ang huni ng mga insekto at panggabing ibon. Ngunit hindi ko maiwasang lingunin ang pinanggalingan ng magkakagulang na mga puno. Paano'y bukod sa natural na samyo ng mahogany, may iba pang nasasakap na samyo ang aking ilong. Parang samyo ng nabubulok na sugat na punong-puno ng langib sa wari ko. Ngunit may kakaiba pa rin sa amoy na yon. Nahahagip ko rin ang mahinang anta ng lahing ordinaryo na agad kong kinakuryoso. Sandali pa'y ilang kabahayan na ang aking natatanaw. Sa likod ng iilang bahay naman ay ang paanan na ng bundok. Nang bumaba kami, mabilis siyang nagbigay ng bayad sa driver. Sinabi kong sana ako na lang ang sumagot. Umiling lang siya. Mukhang tatanawin niyang malaking utang na loob ang pagbawi ko sa lalaking bumasto sa kanya. Napabuntong hininga ko sa ideyang iyon. Ayoko kasi sa lahat, yung parang binabayaran ang malasakit na ginawa ko. Tara! Yaya niya sa akin. Isang maliit na palayan ang aming tinungo. Tumulay sa pilapil. Maigi na lamang talaga at makapit ang sandalyas kong suot. Yung puting sneakers ni Jackie agad kinapitan ng putik. Inalalayan ko pa nga nang dumula sa maling paghakbang. Muli siyang nagpasalamat bago ko binitawan ang braso. Malayo-layo pa, rinig ko na ang tunog ng generator. Napalinga ako sa ilang bahay na aking nakikita. Ang konkretong bahay lang na abot-tanaw ko ang may gamit na ganon. Yung ibang bahay, pakulay dilaw na liwanag ang nakikita ko sa bawat bintanang bukas. Tanda na kasera ang kanilang pinagkukuhaan ng liwanag. Kung ganon, nakakaluwag kahit paano sila Jackie kumpara sa kanilang mga kapitbahay. Kumahol ang aso, nakatali sa gilid ng bakuran nang tumawag siya. Sinaway niya ang aso na umaangil sa akin. Natural lang naman yun sapagkat hindi ako kilala. Pumasok sa loob ng bakuran si Jackie. Nanatili ako sa kinatatayuan. Bumukas ang pinto. Isang ginang na halatang may edad na ang nagbukas. Sumalubong sa mukha ko ang kanyang samyo. Katulad kay Jackie, mas hinog lang dahil may edad na to. Sinabi ni Jackie na may kasama siya sabay turo sa akin. Tumango ako at tipid ng ngumiti nang tumingin ang matanda sa kinalalagyan ko. Bumukas ang bombilya sa labas ng pinto. Bahagyang lumiwanag ang baligid. Isay! Tawag sa akin ni Jackie. Lumapit ako. Pumasok siya sa loob ng bahay. Nangiti naman ang kanyang ina na nagpakilalang Aling Maxima. Nagmagandang gabi ako ngunit tumigil ako sa bukana ng pinto. Nagkunwaring nag-aalangang pumasok. Ngunit ang totoo, hindi naman talaga ako makakapasok sa tahanang iyon kung hindi nila ako aanyayahan. Pasok ka, lalamukin ka dyan! Anang ginang, hinubad ko ang maputik na sandalyas, tinabi sa labas ng pinto. Ang sapatos na suot ni Jackie tuloy-tuloy niyang pinasok sa loob. Walang kaso yon, bahay niya ito. Ipasok mo na yung sandalyas mo, malamig ang simento.
Anang ginang pa, ngunit umiling ako. Nakakahiya, maputik talaga. Nang ihakbang ko ang mga paang walang sapin sa mapulang semento na pagkakintab-kintab, halatang alaga sa bunot at floor wax, inabot ko ang kamay ni Aling Maxima at nagmano. Lumuwag ang kanyang pagkakangiti bago tinaas ang kilay at makahulugang tumitig kay Jackie na umiinom naman ng tubig. Mabilis nitong nilapag sa lamesa ang baso at ginaya ang pagmanong ginawa ko. Sa lahat ng dinala mong barkada, ito ang pinakamaganda at pinakamagalang. Anang ginang pa na kinakamot ko ng batok. Nako nay, magugulat ka sa ikukwento ko sa'yo kung paano ko siya nakilala. Ang totoo, hindi ko naman siya barkada, kakadaop lang ng palad namin kanina. Ani Jackie pa na umupo na sa hapag matapos ihagis sa sopang kawayan ang shoulder bag. Muli akong niyayang umupo na sinundan ko naman. Tumalikod si Aling Maxima at tumungo sa karugtong na kusina. Ilang hakbang mula sa hapag matapos akong abutan ng tsinelas na digoma ni Jackie. Ang tatay at si Ponsi ho pala. Tanong ni Jackie na saglit luminga sa dalawang pinto na silid na tanging kortina lamang ang tumatakip. Abay, hindi ba't nasa ibayo na? Kapasan ngayon. Kanina ka pa nga hinihintay ni Ponsi. Di ba't sabi mo sa sulat umaga pa lang ay narito ka na? Abay, gabi na oh. Anang ginang na naglalagay ng plato sa bawat naming harapan ni Jackie. Dinulutan kami ng mainit na kanin at pinigyan kami ng tig-isang mangkok ng sinigang. Manok ang laman, native. Bukod sa talong, meron pang ilang dahong nalanta ang tanging nakikita kong sangkap. Maigi at konting kanin lang ang nilagay ng ginang sa plato ko. Sabik na humikop si Jackie sa mangkok. Matunog. Nanalangin ako na sana huwag masyadong maalat ang sabaw. At sana hindi kalamansi ang ginamit na pampaasim. Mukhang masarap ho ah. Anong pampaasim ho ang ginamit nyo? Tanong ko na inaabot ang kubyertos bago tumingin kay Aling Maxima. Yung murang dahon ng alibangbang, yun talaga ang ginagamit ko para pampaasim dyan eh. Gusto mo ba ng patis at kalamansi? Aniya na akmang tutungo sa kusina ngunit pinigilan ko. Sinabi kong sapat na iyon. Umupo siya sa isang silyang bakante sa tabi ko. Tila hindi niya maiwasang pakatitikan ng aking muka. Nalihim ko muling kinailang. Kagandang bata mo naman. Hindi na ako magugulat kung nag-aartista ka. At ang garapati ng kulay mo oh. Kayo mangging kaligatan. Aniya na sinuklian ko lang ng tipid ng ngiti. Oh, kain na aba! Aniya pa, nang hindi pa ako nag-uumpisang kumain. Humigop ako ng sabaw. Saglit nilasahan kung papasa sa dila ko ang alat. Kaya naman, kapag umiinit kasi ang dila, ibig sabihin maraming asin o patis ang nilagay. Awa naman ng Diyos, wala halos akong nalalasahan. Hindi kami masyado sa alat-alat eh. Matabang ba? Tanong ni Aling Maxima na tila inaasahan ng sagot ko. Nako, tamang-tama lang ho. Ako din ho kasi medyo sensitibo sa maalat na pagkain. Sagot ko na lang bago nag-umpisa ng kumain. Masarap ang kanin. Bago ang ani. Muling tumayo ang ginang at nagdulot ng inumin na nakalimutan. Bago nilabas sa frigidaire ang minatamis na langka. Naglagay sa 2 platito at nilapit sa amin ni Jackie na biglang nanahimik dahil tutok ang atensyon sa pagkain. Halatang ginutom. Pangalawang subo ko pa lamang ay natapos na ito. Uminom ng maraming tubig bago kinabig palapit ang minatamis na langka. Ayun na nga ho, inay. Umpisa nito sa paglalahad ng naganap sa jeep hanggang sa pag-aalok niyang tumigil ako sa kanilang tahanan. Kung kanina bakas ang paghanga sa mukha ng ginang, ngayon naman ay tila may iyak ito na hindi mawari. Hindi napigilan ng emosyon, tumayo at inakap ako sa balikat. Panay pasasalamat. Sinabi kong walang anuman iyon. Aling Maxima na sinagot naman niya ng, Ko! Inay simang na lang. Naginantihan ko ng mahinang pagtapik-tapik sa balikat nito. Nay, mamaya na yan. Pakainin niyo muna si Isay. Awat naman ni Jackie. Agad lumayo sa akin si Aling Maxima. Hilam ang luha sa bawat mata.
Nagkunwaring nagsali ng tubig muli sa baso. Pasensya ka na. Mababa talaga ang luha ko kapag ganito. Pagpasensyahan mo na ako, Isay. Nga pala, taga saan ka pala? Tanong niya matapos muling pahirin ng mga luha. Sa Hulo po, isang barangay sa Baras. Pagsisinungaling ko, kahit na ang totoo, lagpas pa kami ron. Malayo rin pala, Laguna na ito ah. Anang ginang na kinangiti ko ng tipid. Gusto ko kasi talagang makita at masaksihan ng piyesta dito. Yun po kasi ang sabi ng nanay ko eh. Nakapag-file na rin po ako ng leave sa trabaho. 1 linggo rin. Pagtatahi ko pa ng kasinungalingan. Ano bang trabaho mo? Tanong ni Jackie. Sa pabrika ako ng minatamis. Yung nagbobote ng latte de coco, coco jam, strawberry jam. Sabi ko na lang. Maayos naman ba ang kita mo? Hindi sa pag-aano ha, pero itong si Jackie ko, maganda ang kita. Alam mo ba ang bahay na ito, lahat ng kagamitan dito pundar niya. Nag-aahente siya ng lupa. Anak, may opening ba sa inyo? Maaari mo bang ipasok itong si Isay? Isay, nais mo bang maganon-ganon? Sunod-sunod na wika ni Aling Maxima na kinakibit ko. Sinabi kong tiyahin ko kasi ang namamahala sa pabrika at hindi ako basta-basta makakaalis. Tuwing ako ay nagsasalita, nakatutok lang ang mata ni Aling Maxima sa akin, kaya hindi niya napansin ang biglang pagbaba ng paningin ni Jackie at tila paglikot ng mga balintataw nito. Isang gawin na pamilyar sa akin kapag hindi komportable ang tao sa naiisip na kung ano. Sa aking sapantaha, mukhang may hindi gusto si Jackie sa paksang sinabi ni Aling Maxima, ngunit maagap ang babae. Nang ilipat ni Aling Maxima ang mata rito ay agad umaliwalas ang mukha nito at nagkungwaring panay ng subo ng minatamis na langka. Mula nang maging kodayon ako, isa sa mga natutuhan ko sa paglalagalag ay ang pagbabasa ng tao sa mamunting galaw at gawe. At kumilatis na rin, alam ko kung dapat ko silang pagkatiwalaan sa unang tingin o hindi. Magaan naman ang loob ko kay Jackie at kay Aling Maxima. Marahil personal na dahilan ang naging epekto ng saglit nitong pagkabalisa. Maari po bang umakyat sa mga bundok dito? Isa ho kasi yan sa mga hilig ko talaga. Tanong ko sa ginang na tumango naman ang sunod-sunod. Nako, magkakasundo pala kayo ng bunso kong si Ponsi. Tuwing walang gawa iyon ay nasa bundok nangunguha ng prutas. Anang ginang pa, nakinatango-tango ko naman bago nagpatuloy sa pagkain. Inalok niya ako kung nais ko pa ng kanin at ulam, ngunit magalang akong tumanggi. Kasi ang totoo, busog na busog pa ako. Bago kami maghiwalay ng inay, marami kaming kinain. Hindi sadya, kusang lumapit ang grasya. Paano'y sinusundan ako ng isang lahi ng aswang. Sinusubukan ang aking lakas at ninanais akong pasalihin sa kanilang samahan at ipareha sa kanilang pipitsuging pinuno. Ngunit dahil tumanggi ako, una pa lamang at sinabing hindi interesado, nainsulto sila at nagpasyang ako ay tugisin. 10 tagasunod rin ang nilaman namin ni inay sa tiyan. Nagpasya akong muling ituloy ang paglalagalag nang mapagtantong wala nang sumusunod sa akin. Mahirap kasing maglakbay ng may sumusunod at nagdudulot ng panganib sa mga inosenteng taong aking nakikilala sa daan at nagiging kaibigan pagtagal. Katulad na lang ni Jackie at Aling Maxima ngayon. Ewan ko ba, parang may hinahanap kasi ako na hindi ko pa mawari kung ano. O baka nawiwili lang talaga ako sa paglalagalag. Paano'y maraming maaring mangyari at marami rin akong natututuhan. Teka nga pala, sabi mo'y dayo ka dito, bakit wala kang dalang bag o bagahe man lang? Tanong sa akin ni Aling Maxima na agad kong naisipan ng palusot. Kunway pinalungkot ko ang muka. Pagbaba ko ho kasi ng bus bago ho ako makasakay patungo dito. Naisahan ho ako ng ilang grupo. Bali tumawag lang ho ako sa telepono at binaba ang traveling bag na dala ko. Bago ko ho ihulog yung ilang 25 may ilang nagtagpuhan po sa aking harapan. Pagsipat ko ho sa bag ko, wala na iyon sa aking paanan. Malungkot ko kunwaring wika na pinaniwalaan naman na mag-ina.
Hindi na bali, marami naman akong damit dyan. Magkasing katawan naman tayo eh. Alok ni Jackie sa akin, sabay tapik sa balikat ko. Pero bukas bala kong tumungo sa merkado upang mamili ng ilang gamit. Maigi na lang talaga hawak ko yung sisidlan ko ng pera. Tukoy ko pa sa may kaliitang shoulder bag kong dala. Humaba pa ang kwentuhan. Unti-unti akong lumalambot sa mag-ina habang dumadaan ang sandali. Nakakaaliw silang pakinggan pag nagtatawanan at nagbibiruan. Nakikisabay na ako maya-maya sa pagtawa. Saglit pa'y tumayo si Jackie at nagbanyo na tabi lang ng kusina nila. Kami ni Aling Maxima naman ay nagkwentuhan. Nang bumalik si Jackie, nagpresenta akong ako na ang mag-uurong ngunit tumanggi ang mag-ina. Bisita daw ako, si Aling Maxima ang nag-urong. Sinabing malamang pagod na raw kami sa biyahe. Iginiya naman ako ni Jackie sa isang pintong naiiba sa dalawang silid na tanging kortina lamang ang tabing, ang sarili niyang silid. Bakit ikaw lang ang may pinto? Nagtatakang tanong ko na kinatawa niya. Ewan ko ba kay inay? Sabi ko nga pintuan na nila yung mga silid nila eh. Pero kung hindi mo napapansin, bagong gawa lamang ang bahay, medyo kinulang din kasi ko ng abot nung huli. Kaya marahil, hindi na muna nila pinintuan yung mga silid nila. Ang lakas raw kasi ng konsumo nila sa gas para sa generator. Sabi ko naman, nakakapagpadala naman ako buwan-buwan sa pamamagitan ng money order. Kaya huwag nilang problemahin ang gastos. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jackie nang saglit pinutol ang sinasabi. Kunway sa kamang nasasapnan ng bagong kutsyon ako na patitig. Inabot kunwari ang kumot at niladlad. Alam mo, makaan ang loob ko sa'yo, Isay. Hindi ko maiwasang magtiwala sa'yo agad. Ani ang biglang humina ang boses. Saglit siyang sumulyap sa pintong nakaawang. Tanaw namin ang kanyang inay na abala sa pag-uurong. Medyo komplikado ang trabaho ko eh. Ipapaliwanag ko lang sa'yo sa susunod na mga araw. Sa ngayon, magpahinga na lang muna tayo ha. Aniya na kinatango ko. Naglabas siya ng ilang damit sa tokador. Duster sa kanya at panloob na saplot. Sa akin ay short na may kahabaan at t-shirt na hinaluan ng mga panloob rin. Nagpasalamat ako pagkaabot. Sinabi niyang mauna raw muna siya sa paglilinis ng katawan. Pumayag ako. Nang umalis siya, tinungo ko ang nakasarang bintana. Bahagyang binuksan ng salamin na siyang pantakip. Suminghot ng hangin. Wala naman akong ibang nalalanghap bukod sa natural na samyo ng mga puno at lupang basa ng tubig galing sa maliit na bukid na aking tanaw. Saglit kong pinalinaw ang mga mata upang mas maobserbahan ang mapunong lugar. Ang kagandahan talaga sa mga probinsya, lalo na yung mga liblib. Maagang natutulog ang mga tao. Mag-aalas 8 pa lamang ngunit patay na ang mga kaserang natanaw kong bukas sa ilang bintanang nasulyapan ko kanina nung kami ay dumaan. Sa bundok naman ako napasulyap. Sa isang linggong bala kong pananatili sa lugar na to, ang bundok na iyon ang babaunan ko ng mga katawang matitira sa aking pagkain. Hindi ko maiwasang mapangisin ng lihim. Nang bumalik si Jackie, nakadaster na siya, ulang bra. Umupo sa gilid ng kama at umubot ng ilang babasahin. Nagpaalam ako na maglilinis na rin ng katawan na kinatango niya naman. Saglit pa kaming nag-usap ni Aling Maxima bago ako tuluyang pumasok sa banyo. Mabilis ang naglinis. Pagbalik ko sa silid, nag-aabot ng pera si Jackie sa kanyang ina. Umupo sa isang silyang naroroon si Aling Maxima. Mukhang magkukwentuhan ulit sila kahit halata na kay Jackie na inaantok na ito. Ang nanay niya tila masigla pa. Saglit ako nag-isip nang maalala ang lupain ng mga mahogany. Nay Simang, Jackie, matulog na kayo. Mahina akong utos sa kanila na saglit nilang kinapatda. Saglit silang kumurap-kurap bago sabay na kumilos. Si Jackie, humika sa kabilang panig ng kama. Inakap ang isang unan at pumikit. Si Inay Simang, tumayo sa pagkakaupo at tinungo ang sariling silid. Tinungo ko ang tokador ni Jackie, kumuha ng isang duster na hindi kaluwagan. Pinalitan ng suot ko. Pinatay ang ilaw bago lumabas ng silid.
Pinatay ko rin ang ilaw sa kwarto ni Inay Simang matapos makita siyang nakahiga sa kama na at nagigilig pa. Tinungo ko ang back door. Nilak iyon bago kinuha ang susi na nakasabit sa gilid ng pinto. Siniguradong iyon ang susi ng main door. Nang bumukas ang ginawa kong paglock sa doorknob, saka lang ako lumabas ng pinto at nilak ang mag-ina sa loob. Nagkatitigan kami saglit ng aso ngunit tila nakakaintindi itong wala akong balak na masama sa kanyang mga amo kaya ito na ang pumutol sa pagtitig sa akin. Natulog na rin. Sandali lamang ako. Mahirap na. Hindi ko kabisado ang lugar na to. Nagpalingalinga ako saglit bago ginamit ang bilis ko sa pagtakbo matapos itago sa isa sa mga paso ang susi ng bahay. Isang kasukalan ang aking pinasok. Muli, walang anumang samyo ng nilalang na iba sa tao. Hinubad ko ang duster, binalunbon, at siningit sa ilang sangang abot ko. Bago nagpalit ng anyo, isang ibong itim. Tinugpa ang lupain ng mahogany. Ilang pagpapalipat-lipat sa mga sanga ang aking ginawa bago tuluyang mahagip ang matapang na samyo na kanina ay nahagip ng aking ilong na nagpakuryoso sa akin ng malala. Isang man-made cave ang natanaw ko di kalayuan. Man-made dahil halatang gawa sa pulang bloke ng sinaunang bricks na siyang ginagamit sa kabahayan noon. Rinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa loob na isa pa sa nagpakumbinsi sa akin na iyon ay sinadya. Isa pa ay may pinasadyang gate yon at hindi biro ang lapad ng kandadong nakikita kong siyang nagsasara sa bawat hawakan. Sa loob ng gagaling ang samyo. Dumapo ako sa lupa upang lapitan, ngunit naramdaman ko sa lupa ang pagdating ng isang sasakyan. Lumipad ako sa itaas ng sanga upang magtago nang mahagip ako ng ilaw na nanggagaling sa sasakyan. Huminto ito sa tebe ng kuweba. Umibis roon ang isang lalaking tingin ko ay nasa 40 na ang edad at may matipunong katawan. Nililis nito ang sleeve ng suot nitong long sleeve at tumungo sa likurang bahagi ng sasakyan. Binuksan ang trunk at nilabas roon ang isang body bag. Napalunok ako ng malanghap ang mabango at sariwan dugo. Tangina, ano yun? Hindi ko maiwasang sabihin dahil unang-una sigurado kong hindi siya aswang. Naaamoy ko ang kanyang leeg na ginigitian ng pawis. Purong tao. Walang hirap niyang hinila ang body bag bago dinukot sa bulsa ang susi ng tarangkahan sa gate nang makalapit siya sa kuweba. Mabilis na pumasok sa loob. Agad naman akong sumunod. Hindi piniling magpalit ng anyo upang madaling lumusot sa mga kwadradong pagitan ng gate. Naabutan ko pa ang lalaking mabilis na hinihila ang body bag patungo sa isang sulok. Kumuha siya ng maliit na flashlight mula sa bulsa. Pinailaw yon. Tinanglaw sa itaas na bahagi ng mga batuhan. May pinindot. Natigil ang lagaslas ng tubig. Tapos ay pinalupot ang isang makapal na kadena sa gitnang katawan ng body bag. May pinindot pa. Umangat sa lupa ang katawan. Tila ba may linyang sinundan bago unti-unting bumaba sa malalim na parte ng kuweba. Nang marahil ay matansya ang ginagawa, nagmamadali nitong muling binuksan ang paglagaslas ng tubig. Nakarinig ako ng angil. Lalong tumindi ang samyo ng nabubulok at langib. Saka naman sinundan ng tila may napupunit na kung ano. Kasunod nun, ang pagpangas ng isang nilalang. Saglit na nood ang lalaki na tila diring-dire sa nasasaksihan, ngunit wala namang magawa. Nang makontento, pinatay ang flashlight at naglakad paalis. Umatras ako at lumabas, lumipad pataas sa isang punong malapit. Hinintay kong lumabas siya at sumakay ng kotse at tuluyang umalis sa lugar. Saka lang ako muling lumipad. Bumalik upang tuluyang masaksihan kung anong klaseng nilalang ang kanyang pinakain.
dahil sigurado akong hindi aswang iyon. Nang makalapit at tuluyang masilip, naikiling ko na lang ang leeg habang pinagmamasdan gamit ang malinaw kong paningin ang isang nilalang na kumakain. Kung pagmamasdang maigi, isang nabubulok na bangkay na siya. Ngunit ito ay kumikilos. Inaabot ang laylayan ng katawan na dala ng lalaki sa kanya kanina. Pinapangas ang likurang bahagi nito. Basag na ang bungo ng bangkay na galing sa body bag. Wala ng utak. Pinakatitigan ko na maigi. Kumakain siya kahit halos wala na siyang sikmura. Bumabagsak lang sa lupa ang pinapangas ng kanyang matitalas na ngipin at parang wala na rin sa sariling isip. Tuluyan kong napagkuro ang silbi ng tila kanal na tubig na nakapaikit sa paligid niya. Na tila sinisiguradong hindi siya makakaalis sa pwestong iyon nang hindi napapasa. Dahil ang tubig ang isa sa kahinaan ng katulad nitong nilalang. Isang amaranhig.